Hello everyone, tayo po ay magpapatuloy dito sa ating pag-prepare ng compliance monitoring report online. And I hope may natutunan kayo sa pag-prepare nung CMR Part 1, Part 2. At ngayon magpapatuloy tayo sa ating Part 3 kung paano gagawin ang compliance monitoring report, particularly yung sa online submission. So as shown on the screen is our compliance monitoring report, Chapter 3, results and discussions. So paano ba natin kukumpletuhin itong Chapter 3, results and discussions? Meron tayo ditong portion muna, compliance monitoring, the status of compliance to the ECC conditionalities, and the attainment of environmental management plan commitments. Yan, dapat dito natin ipipresent yon. So, unang-una nakalagay dito, project coverage or limits. Ilalagay natin dito yung nakasulat din sa ating ECC. So for example, dito po sa ating screen, meron tayong um, project description dito po sa ating ECC. Halimbawa, nakalagay dito, the ABC University project shall cover a total gross floor area of 49,856 square meters with a total land area of 32,624 square meters. Yan yung ating magagamit na sagot doon po sa hinihingi niyang project coverage or limit. So madaling sabi, yung ating ECC, ang ating magiging reference sa mga pagsagot dito po sa Chapter 3 Results in Discussion. Sample lang iyon. So pagdating dito sa requirement na to, ang gagawin lang natin ay kukopyahin natin yung mismong nakasulat doon sa ating project description. So sasagutin natin yan, lalagay natin dito sa ating baba, itong nakalagay dito sa description. So halimbawa, nakasulat sa project description ay the ABC project is located at Barangay 1, Malvar, Batangas with total floor area of, so ito yung mababasa nyo mismo sa inyong ECC. Kukopyahin nyo lang actually yung nasa project description at ilalagay natin dito. So halimbawa nakalagay doon ay with a total floor area of 25,000 square meters and total land area of, let's say, 15,000 square meters. Yan. So yan yung ating project coverage or limits. So, ang magandang pagkakalagay natin dito, in-identify natin yung coverage or limit ng project. Kaya ang tanong dyan, compliant ba tayo? Ibig sabihin, wala bang changes dyan? Wala bang changes or increase sa floor area or land area? Wala ba? So, ang sagot natin dito ay yes. Tapos lalagyan natin dito ang salitang compliant. Ano po? And mula naman dyan, we can indicate here yung atin pong proof of compliance. So, meron tayo ditong choose file. Pwede natin diyang i-upload yung proof ng ating uh, compliance. So, halimbawa, pagdating sa ating lot title na ang nakalagay pa din ay 15,000 square meter. Halimbawa, yung ating floor plan, building plan, pwede nating ipakita yung total land area. Ano po? So, we can upload yung pong proof of compliance dito sa portion na ito. And then once na ma-upload ninyo yung file na yon, do not forget to
click save. Ano? So click save mo lang yan para ma-encode sa system. So yan. So yung requirement na project coverage or limits at base sa iyong ECC, kung ano nasa project description, compliant ba tayo dyan? So, ang importante, masagot natin yung requirement dahil yan po ay under results in discussion. So, results and discussion. The next, components. Doon sa component, mapapansin ninyo sa ating ECC, may mga naka-indicate din dyan ng mga components. Halimbawa, the project facilities or components shall include. Yung maraming mga makikita sa ating facility, sa ating project, kung anong mga yon. Ano po? So, kukopyahin mo lang yung project description na yan and then ilalagay mo doon sa sa report mo, pero has to do with components. So, kaya nakalagay doon sa project description pagdating sa component, the project components includes, halimbawa yung 5-story building, no? Yung ating water supply system, yung ating drainage system, and other support facilities. Hindi ko na masyadong pinapakita yung kabuuan, pero yan yung sagot sa mga ganitong requirement. Pagdating sa component, based on your project description, hanapin mo yung mga components. Then dito, wala bang changes nga doon sa component? Wala bang nagkaroon ng modification sa design? So, compliant ba tayo dyan? Yes or no? And then mula dyan, dito tayo sa remarks na compliant. Pwede nyo man sambitin na complied, pero maganda naman yung salitang compliant. Okay? So, yan yung ating mga requirements sa chapter 3. At mapapansin nyo, after nyo pong i-save, so save muna natin to para ma-encode. After nyo ma-save yung requirement na yon, number 1, number 2, ma-save nyo yung sagot. Mapapansin nyo dito, meron ka pa ditong bakante. So usually mayroon tayong mga iba't iba pang mga requirements dyan. Pakita natin siguro on the screen yung mga nakalagay mismo doon sa CMR, na doon sa online reporting halos di na siya naipakita. Kaya ang gagawin na lang natin, tayo na maglalagay doon. So as shown on the screen, meron tayo ditong project coverage, yan, and then yung components. Yan pa lang yung encode natin sa system, doon sa reporting natin. Meron pa tayo ditong other sectoral requirements, yan, EMP, conduct of baseline compliance, and impact self-monitoring. Ito pa, meron pa tayo ditong iba pang mga items na pwede nyo po siyang ilagay doon sa ating online report. So, halimbawa, itong other sectoral requirements, ilalagay natin yan doon sa online reports. So, pakita natin ulit yung ating working report. So, ito, mula sa project coverage, next is yung components, pangatlo, yan, ilalagay natin dito yung other sectoral requirements. Ulitin natin para malinaw. Doon sa ating manual compliance monitoring report, nakalagay po dito project coverage or limits, then next components, tapos other sectoral requirements mandated by other agencies to be complied with. Tapos meron pa EMP and updates as deemed required, conduct of baseline compliance and impact self-monitoring, multi-sectoral monitoring, regular reporting. Marami pa ito. Ang drill natin ay ilalagay natin yung hindi na
napasama sa reporting. So tayo nang pinapalagay. So remember, whenever you save one requirement or condition, mag-o-open naman yan ng bago. Kaya meron tayo ditong other sectoral requirements yung pangatlo. At yung pang-apat, mailalagay din lang natin kung masisave natin itong entry natin na bago. So halimbawa, ano ba ang requirement? Other sectoral requirements mandated by other agencies to be complied with. So halimbawa, ang requirement sa atin ay ang pag-secure ng water permit from National Water Resources Board. Saan nyo ba makikita yung mga other agencies na yan? Doon po sa ating Environmental Compliance Certificate, mapap mapapansin po ninyo, meron doong ganitong regulatory conditions from other government agencies. Halimbawa, dito sa PD 1067 or the Water Code of the Philippines, ang concerned agency dito ay National Water Resources Board. At dyan, kung maaalala nyo, sa Water Code of the Philippines, kailangan meron kang water permit kung meron kang deep well. Very common yan sa lahat. Kung meron kang other source of water supply, maliban sa tubig na sinusupply ng local water provider, yan yung batas na regulating use of other water sources gaya ng deep well. So, hinahanapan ka dyan ng water permit. So, kaya doon sa ating online CMR, pagdating sa other sectoral requirements mandated by other agencies, so mula doon sa reference nyo sa ACC, ilalagay nyo lang kung ano yung hinihingi doon. Wala naman tayong iniimbento na statement kundi base din lang sa ating ECC. So in compliance with PD 1067 or Water Code of the Philippines, na dapat kumuha tayo ng water permit from National Water Resources Board. So marami pang mga agency doon. Ang tanong, compliant ba tayo dyan? Yes or no? Siyempre, yes lagi. Then remarks is compliant. Tapos dito, siyempre, ilalagay natin yung proof of compliance natin sa report. So dito, upload natin dyan. Ano, i-upload natin yung ating water permit. Kung hindi pa water permit, at least yung conditional water permit. Or kung bagong-bago pa lang, permit to drill. Yan. So mula po dyan, magkakaroon tayo ng attachment and then do not forget to click save para ma-save yung entry na yon. Okay po. Now next is, meron tayo ditong ECC conditions. So yung ating Environmental Compliance Certificate, meron po yung sets of condition. Kaya ang gagawin mo, hahanapin mo yung mga conditions na yon and then ilalagay mo doon sa ating report. Okay, so for example, meron tayo ditong listahan ng mga conditions. Pakita natin on the screen. Yan, as shown on the screen, mabagal lang mag-open, are samples of sets of conditions sa ACC. Halimbawa dito nakalagay condition number 1 that the proponent shall undertake regreening or landscaping and planting of native tree species within the project area to help attenuate noise levels, abate heat, and absorb sample pollutants. So, kopyahin lang natin yan at ilalagay natin doon sa ating report. Ano pa? So, sige, let's copy, of course, yung ating requirement na yon. So, as shown on the
screen, lalagay natin dito, everyone, ECC condition, lalagay natin dito number 1. Tapos dito sa description, yung mismong nakalagay sa condition, ECC condition. So, halimbawa ito nga yun, that the proponent shall undertake regreening or landscaping and planting of native tree species, etc. Ang tanong, compliant ba tayo dyan? Siyempre, yes. And then remarks, compliant. Pwede ba ako maglagay dyan ng partially compliant? Compliant na lang. And then here, we shall upload na naman tayo dito ng proof. O, siguro meron ka ditong proof of tree planting, no? Caring and growing. Kung ano man po ang proof of compliance nyo sa condition na nakalagay dyan. Okay? So, pagka yan ay na ilalagay nyo yung description ng condition and then nasagot mo na ng yes, then compliant yung remarks, then nakapag-upload ka na ng proof of compliance, just click save para mag-open naman ng panibagong ah, row para sa ating condition number 2. So, yan. So, halimbawa, meron tayong condition number 2. Pakita natin on the screen naman, sample. Condition number 2. So, ganyan yan. That all operational, external, blah, blah, blah. So, lalagay lang natin yon. Ganun naman ang drill lang natin. Kung ano ang nandoon sa ating, ano po, ECC. Yun lang din naman ang gagawin natin. So, let's copy yung ating condition number 2. Shown on the screen, yung ating report. Yan, condition number 2. Lalagay lang natin dito yung description. So, ano naman ngayon, compliant ba tayo dyan? Yes or no? So, yes, and then remarks, compliant. And dito, mag-a-attach tayo ng proof in compliance with this condition number 2. Then, do not forget to click save. So, and then, pasok ka na ngayon sa condition number 3. So, kung ilang conditions meron sa iyong ECC, halimbawa, as shown on the screen, yan yung number of conditions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Kopyahin mo lang yan doon and mag-attach ka ng proof of compliance. Ano pa? Okay, so doon sa ating report, kayo na ang mag-i-indicate dito ng mga conditions. Condition 1, condition 2, condition number 3. So, ilagay nyo po lahat dyan at yung proof of compliance. Next, we have the EMP commitments. Sometimes we are confused. Ano ba itong EMP? Ang EMP stands for Environmental Management Plan. At kung kayo po ay nag-apply ng ECC, meron pong kasamang Environmental Management Plan yan. At kung ano po ang commitment na naka-indicate sa EMP, ilalagay natin dito. So, minsan mapapansin ninyo ang requirement dito, yung particular impact, like say for example, ang impact ay water pollution sa ating proposed project noon, nakita mo possible ang impact water pollution. Ano yung mga uh, nilagay mong commitment? So may mga nilalagay tayong mga commitment para doon sa environmental management plan at makapag-comply tayo sa requirement nila. So halimbawa, as shown on the screen, yung ating plan. Yan. Halimbawa, ang nakalagay natin dito ay air pollution, install pollution control devices. Isa sa mga pwede nating naging commitment. So ano man yung mga naging part nakapaloob sa environmental management plan. Now in this case to prevent water pollution. So, halimbawa, maglalagay tayo common naman sa lahat. Engineering lang naman ang solution sa lahat ng pollution. Halimbawa dito, ang commitment mo is construction of sewage
treatment plant. Ang iba siguro ang tawag waste water treatment plant with capacity of 300 cubic meter per day. O, yan yung nasa commitment. And then, compliant ba tayo dyan sa commitment mo na yan? Sa pag-construct nito, sa kasalukuyan. So, compliant ba tayo? Yes or no? And then, yung remarks, compliant. And then, dito, maglalagay na naman tayo dito ng proof of compliance. So, yan. Upload lang dito ng copy o picture, no? Upload of, halimbawa, drawing plan kung hindi pa naitatayo. O pwede kung naikatayo na, kahit yung geotag photo na lang of STP or WWTP. Kung yan may under construction, di yung picture. Basta importante, meron ka ditong attachment. Ano pa? Then, after yung mailagay yung sagot natin dyan, do not forget to click save. So, click save. Ano pa? So, marami pa tayo sigurong mga commitments na nakasulat sa inyong environmental management plan. Dito nyo ilalagay. Siguro ang iba sa atin, di nyo nakita yung EMP. Sabi dito sa DAO 2014-02, Revised Guidelines for PCO Accreditation, sa Section 10, Duties of PCO. Kung babasahin natin yung number 2, identify significant environmental aspect, meaning activities, and impacts, meaning yung effect ng activity. Identify significant environmental aspect and impact of the establishment's operational activities and recommend possible mitigating measures in the formulation, preparation, and or review of the environmental management plan and contingency plan. Yan ay kung hindi mo pa nakita yon, pwede kang mag-prepare, mag-formulate, pwede kang mag-prepare, o kung nakita mo, i-review yung EMP. Tapos have it approved by EMB, uh, concerned office, kung ito ay regional or central. So ilalagay natin dito yung ating mga commitments. Okay po. Next is to click save para ano yan dyan, ma-encode. Ano po? Then meron tayo ditong Annex B of ECC. So sa mga annex ng ECC natin, kung meron kayo ditong mga restrictions, no? Halimbawa dito sa ating screen, yung ating Participants. ECC. Yan. Hanapin nyo yung mga pwedeng annex. So, halimbawa, dito, sa ating restriction, yan. Meron tayo ditong the proponent is strictly subject to the following restriction. Yan. No tree shall be affected in all phases of the project, or if there is any necessary documents such as tree cutting permit or bowling permit and other permits or clearances shall be secured from the concerned DNR sector pertaining to the implementation of project. Halimbawa dito pa, that during construction phase of the project, the proponent shall install a temporary two-stage settling pond for wastewater prior to its final disposal into the local sewer and drainage system. Yan. Ano pa? So kung meron tayong ganyang requirements, no, ilalagay lang naman natin yung annex na yon, no? So halimbawa, yung binasa natin kanina, kunin natin ulit yon at ilagay natin sa ating report.
So, halimbawa itong .no trees, lagay natin, pakita natin. Yan. So, yung sa Annex B of ECC, yan, that no trees shall be affected in all phases of the project. Ay, so, lagay natin dito. So, dito, requirement natin ay tree cutting or balling permit. So, lagay natin yung pinaka-description base po sa ECC. Then, compliant, yes. Then, remarks, compliant. And then, dito, yung ating proof of compliance na naman, no? Attach na naman dito. So, upload natin yung copy of tree cutting permit. Okay? Or yung balling permit. So, once na na-upload, anong next? I-save natin to. Okay? Oh, yun. So, once na na-upload na yung mga requirements, ano na? Save na. And then next, we have the social development plan. So, lalagay natin dito, social development plan. Yeah. Ngayon, pakita natin on the screen yung uh, lagi nyo titingnan sa inyong ECC yung mga reference natin. So, ang gagawin nyo, hahanapin nyo yung mga statement na yan sa ating ECC, like yung social development plan. Halimbawa, shown on the screen, ito yung ating ECC ano, and then under conditions, may mababasa kayo dyan na, ito, beneficial social development program. Basahin natin. Beneficial social development program among employees or workers, host, barangay, and affected communities, which shall cover livelihood training and employment, including assistance in the setting up of social welfare programs for health and education that will ensure the participation of youth and women. So, ang gagawin natin, kukunin natin po yan, no? Ilalagay nyo ngayon doon sa ating report. Ganun lang. So, as shown on the screen, yung ating online report, pinapakita ko dito, yung nabasa mo sa ECC na Social Development Plan, lalagay mo dito. Ano pa? Yan, ayusin mo na lang. Ayusin natin dito sa nakikita nyo. Now, merong specific dito na sinambit gaya po ng livelihood training and employment. Kung sa tingin mo yan yung na-accomplish nyo, halimbawa, including assistance in the setting up of social welfare programs, yan na yung ilagay nyo dito na requirement. Ano po? Halimbawa, livelihood training. Tapos yung description, yung mismo nakasulat sa ECC, and then compliant ba, yes or no. And then yung remarks, syempre compliant. And then yung proof of compliance na naman dito sa livelihood training. Okay? Then do not forget to click save. So magmula dyan sa social development plan, meron ka pa ditong IEC plan, and then contingency and emergency plan. So hanapin mo naman yung IEC plan mo sa ECC. So as shown on the screen, yung sample natin ng ECC condition, may na-indicate na naman ditong IEC or Information Education and Communication Plan. So dito, kukopyahin nyo lang yan, no? Kukopyahin mo lang yan, tapos lalagay mo doon sa report. Ipa. So, kopyahin muna natin, lagay natin sa report. Yan. So dito, since kung usapan ay IEC, lagay natin dito yung description. Next, lalagay natin dito ano yung pinapagawa, including
communication of environmental risk of the project. Yan, lalagay mo dito, communication of environmental risk of the project. So siguro nagkakanda ka dito ng orientation for employees, for the community. And then, ano ba, yung requirement na yan na information, education, and communication, na implement ba yan? So, compliant ba? Yes or no? And then remarks, compliant. And then dito, attach na naman tayo dito ng photo ng training o orientation. O kung meron kang binigay na pinareceive na dokumento, yung receiving copy. Basta meron ka lang ipapakita na proof of compliance sa requirement. And then, kapag na-upload na, click save. And meron pa dito, contingency or emergency response plan or equivalent risk management plan. So pagka tingnan mo naman yung iyong ECC, hanapin mo naman doon patungkol naman sa disaster or risk, no? Yung mga bagay na yon. So, halimbawa, dito tayo sa ating ECC, kopya ng ECC nyo. Meron ka diyang makikitang related naman sa emergency or disaster. Hanapin mo lang sa sa inyong ECC. So halimbawa nakalagay dito, ito. Hmm. That when the implementation of the project causes adverse environmental impacts and or poses nuisance to public health and safety, the proponent shall immediately suspend its project operation until such time that appropriate remedial measures are effected and or any damage to persons and or properties resulting from the same are properly compensated. Meron din dito that prior to the project implementation, the proponent shall coordinate with MGB regarding the conduct of a detailed geological assessment within the project area. All recommendations and mitigating measures on geological, volcanic, and hydrological hazards identified in the geological assessment report must be appropriately accomplished by the proponent. So, yun, ang gagawin mo lang, kung yan yung related doon sa emergency, disaster, kukopyahin mo lang yung mismong requirement na yon and then ilalagay mo sa iyong report. So as shown on the screen yung ating report, no? Tapos indicate mo dito sa description. And I think here yung requirement natin yung ating geological assessment report. Ano? Sabi kasi dito, the geological assessment. So, meron ba tayong mga compliance dito? Meron ba tayong ginawang GAR or Geological Assessment Report or EGAR, Detailed Engineering, Geological and Geohazard Assessment Report? Meron ba tayo yung kopya? Compliant ba tayo? Yes. Yung mga recommendations ba doon? Ginawa natin? Yes. So, lagyan natin dito compliant. Then, mag-attach tayo dito ng pruweba ng compliance. Ganun lang, no? Ganun lang yung drill dito. So, has to do with risk management plan. Now, dito, pagkatapos nyo ma-fill upan yan, just click save. Then, pupunta na kayo sa ating step number 4. Ano pa? Click next lang yan para makarating ka na sa part 4. Okay? So dito po tayo nagtatapos and I hope meron kayong natutunan sa pag-prepare ng compliance monitoring report online. Step number 4. At sundan nyo yung susunod na preparation natin ng CMR para sa next step hanggang sa matapos natin ang isang compliance monitoring report online submission.
Thank you very much for listening. If you have question, just type it below. Thank you very much, everyone. And I hope nakatulong ito sa inyo. Isang thumbs up na lang dyan. Salamat everyone and God bless us all.